pribileyo nga makasimbang makadahil yan ng mga nag-growing up kaong Diyos o God, nagpadala si mga anak aron Lord, bawas no namin, makaduro namin o God. Dahang tugod naman magmananap aron makasimbang. But right now, through your Son, and worship the Spirit and in truth. Nalay ko ng anak mo, even yung mga orasa o God, ang poking nga, ang damo mo sa among pagtukod sa imong pulo. Nagambok ko, ang imong bala, ang Espiritu mo, magtatbo na mo. Magministeryo na mo sa mga butang ang kulto, in-part ka namin God. Ang buko nga, ang mata ko sa makakaton, makapanginaw, espiritual, ay tugod na mamiyang may nakita o walay na daw-daw, nag-ampo ako nga doon na kay Diakong Flesh Open. And even I pray, sa mo kong gamitin na ampo ko nga along the way, ampo ko si mong balaang espiritu na mo hindi mag-highlight, Lord, mag-padayag, Lord, sa buod mo, i-address sa iyong katawan mo ka this afternoon, Lord. Ang bumi, sa kinatibukan na servisyo ng mong pagtuon sa pungsi ng maghatod yun is pagbimaya, pagpasidol mo sa ngalan ni Kristo. Dalaygon ka Ginoo, panimig ang pagsugod, anto ni matapos na ng lumuog himaya, kanimo lamang Ginoo God, sa pangalan ni Ginoo Jesus. Amen. Amen.
last week, dito mi again sa Singapore, and specifically sa GLCC Church. And salamat po sa church itself tungod kay nakita ko nila sa ilang kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Kalipay sa pag-alagad sa isig ka magtotoo. And try to imagine, thousands ang ilang silbihan sa food every service. Kaya naalang sila itulong ka grupo sa kitchen. And pasalamat ko sa Ginoo nga, I know, kapoy. But then again, makita na ko nila nga grabe sila ka malipayon. And malipayon sila nga nag-serve sa simbahan sa Ginoo, sa body ni Ginoo sa Kristo. Also, pasalamat ko sa tanang nag-host na mo. Try to imagine, almost 200 ni kabo. Gawa sa itong naka-afford hotel, kay sila ay mag-book, magbayad sila. But mostly yun, na ay nag-host na mo na mga balay. And by the way, wala kami padayon na sila balay, hindi isuplayan kami sa pagkaon po. And may mga kumiroy na nagasto lang siguro kami sa last part na. Mahal yung pagkaon na ito. Usa lang kakaon mo, pinakabarato ng $5. Ang $1 na to, 45 pesos. Saan nakakaon? Dan ako sa mga pagkaon, kumala siya, pili. Kung pili, kung wala pili. Bataka, wala kong pili. Wala kong pili. Lami na pagkaon ito actually. And lain-lain ito ilang pagkaon. Kung ilang-lain ng mga tao ito, may Malaysian, Indonesian, o nang ilang merkado nila sa pagkaunan na ito, lain-lain yung booth. Tungod kay, again, gamay na sila population nito, 2 million na. 5 million, yung mga Singaporeans, 2 million lang. 3 million na mga Indians, mga Malaysians, Indonesians, kasabol. Mga mga anak ka, o lalaki, bayaran ka, askilahon mag-yun, gastuhan ko yung mga anak mo, ito ni anak mo sa mga host na, arilan yung mga anak. Pero hindi nyo nagkatawa. But then again, ang pag-treat nila na mong bilit, murag bisita, pag-treat nila na mong is anak, and also so bigas mo. And I feel it, and to the point na makana ko nga, before, nakala ko, muna na ako, nakatulog sa grupo, maumang na nila yung balik. Kung saan mo mga ito, sa ako lang, ganahan ko mabalik. Dili ka ganahan na ay mapapuyo ng nindot ang ilang pagpadagan na ito. Eh, sa tingin ako naman rin, na ay tinutanay na pag-alaga sa mo. Wala'y kabukatin ng pag-alaga sa mo. Na ay kasing-kasing yun sa pagpangalagad. Ay nagtuo ko nga, maunig kinahanglan sa mga simbahan karon. Kining pag-alagad yun sa isig kapristohanon. Dili ang pag-atakihay sa sagusa, maunig kahimtang sa mga kristohanon, specifically din sa Pilipinas, dinhipon sa Cebu. Na ay pag-atakihay sa matagusa, pagkumpetensya ay sa sagusa, pagtaliay sa usa-usa, nguban, mag-indigay, mag-ginsay, mas bright na simbahan, mas bright na pastor, nguban, mas magpag-arbo nga, mas organize sila, mas nindot sila mga programa. Dili na mo'y blueprint sa Kristohanong kinabuhi. Ang blueprint sa Kristohanong kinabuhi, pag-alagaray sa isang pagtotoo. Here's the thing, lain-lain tagngan, pero here's the thing, usar takalawas diha ni Kristo. Naka na to? Usar takalawas diha ni Kristo. And mo niya kung wala na ko makita karon sa simbahan this present day. Wala ni na ko makita sa mga Kristohanon this present day. Kining
pag-alagaray sa sika magtutuo. Nanangan yung gugma, and niya, mo na akong nakita ani nga church. Pinasahid yun. Pinasahid. Sumapa ni Paul sa sinulat ng Galatians chapter 6 verse 10. Ito siya. O niyang so then, while we have opportunity, let us do good to all people. So think, especially to those who are of the household of the faith. Especially sa mga Kristohan. Amen? Sa mga Kristohaners, may question nato, willing ba tayo mo serve sa atong isikay soul? Kung man yung Kristohan mo ginagawa, serving. Amen? Willing ba tayo? So, dili ka magdugay at tuta sa itong pagtuon. Madayon na ito na sa Galatians chapter 5, and this afternoon na nata sa verse 18 to 15, and I entitled this afternoon's study of God's Word, Free to Serve. Free to Serve. So this time, maghangyo ko, mamarugta, kung basahon ni passage sa Galatians chapter 5, verse 13 to 15. It says, "For you were called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. For the whole law is fulfilled in one word, in the statement, you shall love your neighbor as yourself. But if you bind and devour one another, take care that you are not consumed by one another." Magkapanglikod ang muso. Well, kung nakainungdong mo last time ato lang i-connect ang tunan ato last time din sa Galatians chapter 5, specifically in verse 1 to 12, kung nakainungdong mo, we talk about keeping our freedom in Christ. Pinga na to atong kagawasan diha ni Kristo. And to keep our freedom, na itulo ka kamaturan na itong itunan. Number 1, ikaya na to ang pagpakaulipon pag-usap. You have to stay away from the yoke of slavery again. Himo na kang gawas nun, how ka magpaulipon ka pag-usap. Magpaulipon ka kung sa'y nakaulipon nimo before. Himo na kang gawas nun, pabiling na gawas nun, pag kinabuhi na gawas nun, diha ni Kristo. Second is, stay away from keeping the law again. Usa sa tendency aning kining pagsunod na to diha ni Kristo, by and by, di na nakabantay nga ang atong pagpanginabuhi sama nagtuma na punta pagbalik sa balaod. And again, kinahanglan ta mabantayan na tungod kayo sa gunahon na ta kini akong ipangbuhat, ibuhat din ako sa Ginoo niya. Tida po mga pagunahon na ka nga mo'y makapaluwas mo. And again, mo na i-warn ni Paul. Another is stay away from those who hinder you from Christ. Palayo sa mga tao nga mubabag nimo pagduo sa Ginoo. Ano man, mo na magulipon nimo ulipunon ka ng kawan nga mahinungdan dili ka kaduol ni Kristo. Amen? So this afternoon, itong padayon nun ni mapagtuon sa chapter 5, and naanata sa verse 13 to 15, and we will talk about what is it to have freedom. Kung saan din naate kagawasan? Nawa na to? Kung saan din naate kagawasan? Is it to sin more? Nasabtan mo? Is it to sin more because we are forgiven and freed of the sacrifice of Christ on the cross? Or is it to serve Christ because He served us and freed us through His death on the cross? What is it to have freedom? So, naay duha ka punto nga akong i-share na to. First, the purpose of our freedom. Kung basa ang Galatians chapter 5, verse 13. For you were called to freedom. Brethren, only do not turn your freedom into an
opportunity for the flesh. But, here's the thing, true love, serve one another. Amen? Mao ni ang purpose, sa atong pagkagawas nun. Ang purpose sa atong pagkagawas nun is what? Serve. Amen? Serve one another. So ngani gipaabot ni Pablo ang rason nganong gihimo ta nga gawas nun sa Dios. And ang rason is that dili kay magpadayon ta sa kinabuhi sa ulod o kinabuhi sa kundi sa kinabuhi na sa pag-alagad pinaagi sa gugma. So again, mao ni ang rason nganong gihimo ta nga gawas nun sa Dios, pinaagi sa sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Ang rason is mualagad ka sa atong isig ka Kristohan, mualagad ka sa atong isig ka tao. So, ito ning i-breakdown, tanawon na ni, gingon din ni verse 13, for you were called to freedom. Well, nag-refer ni nga kining pagkaalaan na kang Kristo, this is a calling of freedom. Amen? Freedom from sin, freedom from the curse of the law. And ang pulong freedom ani is not like the freedom we understand aning kinabuhi nga pwede na nato buhaton ang bisan unsa. Di ba? Kung isgo tag freedom, buhaton ako bisan unsa. Dili na mao kanino word. Kundi lang pulong freedom ani refers to do the things for God and avoiding the things that is not from God. Mo nang word freedom yan. Again, gihimo tang gawas ng gikan sa nakapaulipo na to. How come mubalik ta sa nag-ulipo na to? Amen? Gihimo tang gawas nun sa Dios. Ani na nakapaulipo na to, kay gihimo na matagawas nun diya manginabuhi ta alag sa Dios. Ingon lang usa ka commentary. Jesus. Freedom can be a slippery word. Many people think it means having the freedom to do whatever you want. But biblical freedom is liberty from illegitimate bondage so that you can enjoy, here's the thing, the responsibilities of a new relationship with God and fulfill your divinely ordained purpose. So, gihimo tang gawas nun for a purpose. Dili kay gihimo tang gawas nun aron magtuman ta sa tong gusto. Amen? Gihimo tang gawas nun aron tumano na to ang iyahang gusto nga makaayo na to. Kung kaniadto atong gusto may atong gituman karon nga naa na ta ni Kristo, ihatagan na kagagawasan ang iyang gusto may atong tumanon. Amen? Kung nakahinumdum mo nga kaniadto naulipon ta sa dili ta makabuhat sa mga buhat nga para sa Ginoo, sa mga buhat nga makapalipay sa Ginoo. Tungod kay gigamhan ta, giulipon ta sa unang naghari sa itong mga kinabuhi. Sa pasadyang nahimo ang gawas mo na pinahagi ni Kristo, nahimo na punta ang gawas mo nga mabuhat sa mga buhat para sa Ginoo, sa mga buhat na makapahimaya sa Ginoo. Kaniadto wala ko sa Ginoo akong buhaton. Maway ayo mabuhat. Pagkaroon na anak ko sa Ginoo. Kasabot ko, nagbag ko sa Ginoo, pagdagang, paglaw, sunod, kinabuhi sa Ginoo. Wala na akong naigul, ihatagan na yung kinabuhi ka, hindi mo na lamang. Iyon anak unta na klase sa kinabuhi kung kapasok. Sometimes you are called in this kind of life. And you are saved to do the works that pleases God. And that is what we call freedom in Christ. Amen? Aron mas masabtan ba ni nato kining pagagawas no nato pinaagi ni Jesus na iduha ka punto na subpoint na akong dugang ipaabot kanato. Number 1,
You are free, but do not live in flesh. Amen? It says, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. Amen? Gawas mo na ka, ayaw hatagi luna ang unod. Ayaw hatagi gigayon ang unod. A word opportunity means to get something started or starting point. In other words, gawas mo na ka, ayaw hatagig starting point ang imong flesh. Nga mupatuyang na diha nimo sa pagpanginabuhi unod-unod. Ang word flesh means living in flesh. Manginabuhi sa unod-unod. Mananino si Paul din wasto na ka, pero ayaw pagpanginabuhi sa imong unod. In other words, ayaw na pagpanginabuhi sa Pinoon pagpanginabuhi sa naghatag nimo kagawasan sa Ginoong Kristo. In other words, as Christians, we are supposed to live not in flesh, but to live according to God's purpose or according to God's way of life. By the way, ang akong gigamit English translation tungod kay medyo maot kay paminaw ng Bisaya na translation. Hindi ko ganahan sa pag-translate mo ng English ng ako gigamit ng translation. But later on, na mga verses na akong gigamit Cebuano. Galatians chapter 5, 16 to 17, it says, yung si Paul, but I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Again, as Christians, ang inabuhi ta na giniyahan sa balaang Espiritu. Wala ko sa atong kinabuhi, unod-unod kayo. Ang atong mga gusto, ang atong mabuhat, ang mga gusto sa Ginoo dili nato mabuhat tungod kay we are so flesh. For the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Kung pisuhanon ka, naanang balang espiritu diha nimo, and ang balang espiritu nakigtigi na sa imong unod. Ganahan kang mubuhat para sa Ginoo, ang imong unod, ganahan kang mubuhat sa imong gusto. Amen? Amen? Romans 8:9, it says, giyon din Romans 8, verse 8 to 9, those who are in the flesh, sa giyon, cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Ultimately, believers must live not in flesh, but in Spirit, which is God's will sa atong ginabuhi. Again, kung manginabuhi ka ng unod-unod, di yun ka makapalipas sa Ginoo. Kaya gini pag manginabuhi unod-unod, manginabuhi isa sa atin. Imong yatagan, imong ipasulabi, imong unod. Just dili mo gusto sa Ginoo. Amen. Amen. So, again, freed na ta, but ayaw magpanginabuhi in flesh. Here's the second sub-point. You are free to serve. Amen? Amen. You are free to serve. Ngayon din but through love, serve one another. There's a purpose why we are free, and that is to serve through love. The word love here is a focus, emphasis mo niyang highlight yun din and it means agape love. Pamilyar mo yung word agape love? Lain-lain ng mga terms sa love, eros love, filial love, basta 5 o 4 ba na. But again, mo ni ang love, which kitawag ang unconditional love, magitan sa Ginoo. Kitawag ni siya literal niyo, divine love.
agape love. Love nga gikan sa Dios, love nga nadawat nato sa Dios, nga mao po'y atong i-give sa pag-serve. Again, true love, serve one another. Mainly, in serving, the motivation is love. Amen? Not duty, not obligation, not rules, but love. Serving is a burden if love is absent. Mo nang usahay, mo reklamo ta sa ato mga gibuhaton tungod kay wala ni love. Amen? Pero kung naagay love, dili yun na kapoy, kalipay na. Amen? Amen. Bukod tumugod. Bukod niya. Sa laing na bahin, gingon po ngani nga true love, serve one another. Serve one another. And the word serve, ang pulong serve is a command that teaches us, we have to do this and must keep on doing this. Mangalagad ka, unya, mupadayon ko sa pagpangalagad. But here's the motivation, ang root, love. I tell you, dili ka makapadayon sa pagpangalagad, huwag tayo gumba sa ating alagaran. Amen? Huwag na gugma, I tell you, nakasakas ginawa na. Most probably, nakasakas ginawa na. As a believer of Christ, serving must be part of our priorities, not a sideline but a main line. As Christ served us through His death on the cross. Again, sa imong, ganang makasabot kining pag-serve sa Ginoo, appeal ni sa itong priority unta as believer of the Lord. Dili kay sideline na to, main line siya. At the end of the day, kanay mong ibang buhat, kaning kinabuhi di na mudupan matubangan sa Ginoo. Amen? At the end of the day, unsa ka aning kinabuhi mag-reflect na sa imong kinabuhi na sa langit. Nakuha na to? Nakuha? Unsa ka ning kinabuhi mag-reflect na kung unsa ka ngadto sa langit. And kung wa kay pakis Ginoo, I tell you, ingnon kas Ginoo ngadto, pahawak ako kailan mo makasasa. Mao ni Ginoo Kristo in Matthew chapter 7 sa mga nag-pray ay ahas na sa Ginoo. Amen? Amen. Serving with love. And mao ni gusto sa Ginoo nato serve ka nga naay ugma. Again, sa iyo na nako usa sa nakapa-encourage nako dito sa church mga giyatuan is that they are always seeking a way to serve. Katong wala mag-serve niya, tagaan nila opportunity nga maka-serve. Kaya kasabo sila nga serving niya. Serving is a blueprint of a Christian. Wala ka giluwas aron magpaabot na lang ka mamatay niya makasulog lang. Giluwas ka for a purpose. As Christ served us, we must also serve, but not just serve for the sake to serve, but serve through love. Another thing is that they serve niya with love. Dili kay nag-serve niya nagba gulbol. Dili nag-serving for more na. Serving without love is legalism. So let us serve in motivation with love, not for the sake of serving. Mga lagad ka tungod kay naatay gugma sa atong ginagaran. And particularly serving one another. Ngayon si Paul in 1 Corinthians chapter 6 verse 14, 16-14,
let all that you do be done in love. Tanan niyo mong gibuhat buhatan ay gugma. Worship team. Kita nga natin are we doing what we do in love? Wa o kita, ba't kita ang ginawa? Kita ang ginawa. So, mga tanak ko, gustuhan na bili ka? Are you a Christian? Yeah. Serve. Serve. Tinuod ba yun ka ang gawas no na pinagi ni Kristo? Tinuod ka ang gawas no na pinagi ni Kristo, you must serve one another. Amen? That's the purpose nga nung gihimot ng gawas no. Mualagan sa atong isika magtulungan. Amen? Amen. So that's the first point, the purpose of our freedom. Here's the program. The program of our freedom. 14 to 15. It says, for the whole law is fulfilled in one word, in the statement, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, take care that you are not consumed by one another. So, hindi makita na to ang laing nga point ni Pablo, which is nagtuo nga importante kaayo ni nga masabta nato nga kasagaran kini nga bahin sa kasulatan ma-overlook na siya. Most of the time, inunta nga igugmaon na nato ang Ginoo, pero mawa spasi ng pag-igugma nato sa tong isig katao. And I tell you, gihimot ang gawas ko sa Ginoo for this program. The program is to love our neighbor. Amen? Amen. To love, not just musarm ta, kundi i-love din natin sila. By the way, ang point ni Pablo din ay Kristohanon na pag-serve, Kristohanon na pag-love. Igsuon na ito sa Ginoo. Kasi ang mag-praise ito man, matagpusan na ito, murag, naman sa iba yun murag langit tao ba? At the end of the day, mag-abot na gyapon ta sindin. Eh? Ano kung naa si Kristo sa inyo na buhay, mag-abot din gyapon na ito. Magsimba, mag-guide, so walang binatapusan. So niya, ang Diyos na igugma ka nato. Niya, gipadani ang anak as Ginoong Hesus tungod niini na dawat nato ang gugma sa Dios. Nga mao mismo ang anak tungod dinhi nga gugma magtuon din nato sa pagigugma sa atong isig katao. Ingon sila ingon ang mga Bible scholar, dili din may tapo nga kamao lang kang may gugma sa imong isig katao, pero wa kay gugma sa Ginoo. Dili po pwede nga yung gigugma Ginoo, pero dili po yung gigugma Ginoo lang, huwag kay gugma sa isang tao. Pattern siya. Once nga may gugma ka sa Ginoo, ang epekto na may gugma ka sa imong isang tao. Dili na murag sugo lang for murag wara, dili sugo na inaay tumong ang Ginoo na. And kita giluwas ta, nakabaton ka sa gugma sa Ginoo, how come na dili ka mahigugma sa atong isig katao? Isig ka magtutuo yun. So the question is, nganong i-address ni Pablo nga ni ang paghigugma sa isig katao? Here's the reason. Verse 15. Verse 15. Ingon din eh. But if you bite and devour one another, take care that you are not consumed by one another. I-address niya tungkol kay naay panag-atakihay nga naitabo sa simbahan sa Galacia. Naay panagkit-kitay. Amen? Amen. Biting and devouring. So in this reality, we can say nga, bisan sa unang panahon, ang church nagiaway. Walay perfect na church,
And diya sa church, dili gibalikayan ang panag-away, same sa atong makita nga ni sa Galatian church. Muna, dili kamay po nga nakagi mag-away within the church. Amen? Kaya magpuyo sa church, mga makasasa. Amen? So, mabalik ka. Ingon ni Pablo nga ni verse 14. For the whole law is fulfilled in one word in the statement. The word whole law, anong whole law? Ang bud pasabot ani, dili tanan gyud nga balaod. Dili tanan gyud nga balaod, kundi balaod lamang nga nag-summary nini. Amen? Nag-summary nini, which is mga balaod nga in relation sa isig katao. Tanang balaod nga connected sa relasyon sa tao, nag-sum up ani. Nga igugmaon nato atong isig katao. And gingon din nga, you shall love your neighbor as yourself is a summary statement of the laws in relation to our neighbor. Mo nang gingon ko nga ang goal, ang program is loving our neighbor. Tungod kay mo ni gusto i-address ni Pablo nga gusto niya mamasabtan sa mga taga-Galacia nga di nag-atubang og conflict so sa gusaning panahon na. Gusto ni Paul nga hamupon nila nga programa nga, hey, you have to love your neighbor. You have to love your brethren. Nangingon siya ni, but if you bite and devour one another, take care that you are not consumed by one another. Ambot pasabot nga ni is that dili kay nagpinaakay sila. This is just a figurative speech. Probably backbiting. Kasama mo backbiting? Libak. Probably. Walang specific. Bagingon na ni bite and devour. Probably, bite man ang backbiting. Maor man, duduon naman siya. But again, mao niyang point yun eh. Probably, backbiting, naglinibakay, or we don't know exactly sa nitabo. But we all know, according sa iyong aning anay conflict, and basically, this is the contrast of serving one another and loving the neighbor kind of church. Here's the thing. Ang nagtabo ni nga time, naglilibar again, mayroon po nga, dilit yung balikin sa church, na agin ng linibakay. Gusto na yung mga tinibayo, and again, nalaylay ng mga church ako na encounter, nakagin na siya. And again, ipadeg ni Paul din you must serve one another, you must love your neighbor. There's a thing, kung walay serving one another, walay loving our neighbor, kasi may tapo sa church. Kasi may tabo. Gubot. Mo ni tabo sa Galatian church. Na ay paglilibakay, na ay sakit ng mga storya, tungod kay walay pag-serve sa usa-usa, walay paghigugmaay sa usa-usa. And again, if walay serving one another and loving our neighbor, ang may tabo sa church, away, probably linibakay, kumpetensya ay, patasan na yung garbo, pabugay, basically, away din ang may tabo sa sa church. Kung walay pag-serve sa usa-usa, walay pag-igugmaay sa usa-usa. Amen? Amen. May akong pag-ambo, living word, spring woods. Magrasyahan ka tas Ginoo nga mag-alagaray gyud ug magigugmaay gyud ingon nga magsuod diha sa Ginoo, dili kay murag ari lang simba, magsuod tas Ginoo. Kaya at the end of the day, ang landing na to, langit, sara itong patuanan. Kaya saan naman lang talihan ni Kristo. Kung walay serving one another, loving our neighbor, ang may tabo sa simbahan, gubot. Amen? Amen. Linibakay, mababling away. Manang di ko may po na may pa mga church na gubot kayo. Amen? Amen. Kailangan mo na. Biyak ko na. Kapoy ka na.
Kapoy ka na. Roma or Romans by the way, kini nga kaduha nga sugo ni God si Paul ani, ni God si James ani, ni God si John ani, ni God nila in relation sa kung isikataw or in relation sa kung isikamagtotoo. And the goal nila tungod kay ang point nila is to love our neighbor. Amen? To love our neighbor. Roma Kapitulo 13, ninyo si Pablo, versikulo 8 sa Jesus, kung makita ninyo, ayaw pag-apo sa utang. Gawa sa pagigugma ay sa usag-usag. Ang higugma sinisikataw na katuman sa balawon, ang kasubuan na nagingon ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, kining tanan o uban pa naglangkob sa usa ka sugo, higugmaay mo sikataw sama sa imong kagalingon. Ang higugma sa sikataw dili makahimog dawtan ngadto sa sikataw busa ang pagigugma mo ang katumanan sa balawon. In other words, kini nga mga balaod nagsakap sa pagigugma sa atong sikataw. And the point ni Paul, again, to point us, this is a law na kinahanglan kayo na i-apply, especially sa mga Kristohano. I-quote ko ni kining verse or kining phrase ni Santiago in relation sa favoritism. Santiago, Kapitulo 8, Kapitulo 2, 8:10, gingon din kung tumanon ninyong balaod sa gingharian, nga ana sa kasulatan nga nagingon, higugma ang imong sikataw sama sa imong kagalingon niya. Gusto ang imong gibuhat. Apan, kung inyong piliyon ang inyong tagdon, nakasala kamo ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kaya naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. And this points about favoritism. Favoritism, wala kami gugma sa imong sikataw. Naigugma lang ka sa imong favorite. Amen? Ang point na ni James o Santiago tungod kay, again, ang pagigugma sa imong sikataw is a must. Ingon si Ginoong Jesucristo in John chapter 13. Jesus. Verse 34 to 35, ingon din maghatag ako kaninyo bagong subok paghigugmaay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kung paghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga pinungan. So basically, as a believer, na ang paghigugmaay. Na ang paghigugmaay. Amen? Amen. Nagigugma sa isikataw, nagigugma sa isika magtotoo. Nagkalagaray sa isika magtotoo. I tell you, kung walay pagkalagaray, pagigugma ay gubot kay simbahan. Mga ninitabo sa Galatian Church. Again, by the way, I believe tining backbite, tining biting, tining devouring, tining is specifically probably this is anang pagliba. As Christians, please, kung nakakay concern sa imong sikong Kristohano, sultiin na lang siya, ayaw na liba. Amen? Amen. Nakarang lang ng storyahan isa, liba ka. Maritis lang, maritis. Ha? Maritis. Amen? Amen. And kung murag tanaw nimo murag medyo ka kastorya gyud, ay na lang siya, ayon na lang ipanabi, iyampo na lang siya. Amen? Amen. Nana ko, ito nana ko. Kung naang yung mga tao ang nabi dinato gyud, di man kalay makasabay sa tagstorya po. Kinulsol na yung gawman. Kung ikaw, kung nakakay na sa pagsuon, kung nakakay bold na usultin niya, o kung wala, yung po na siya. Again, kanang yung nana, makapuso at away, hindi siya maayong yung nana. Amen? Amen. Kanapod, again, kanapong hatong-hatong storya. Please, putla na.
nga kinaiyak. Pag-grab lang, pas. Pag-grab lang. Grab lang. Siya rin mong grab. Kato mo na iliyon sa gustuhan mong kinabuhi na dili mayo maghatid ang istorya. Bigyan may mong kosa, nagkawayan. And kung naay tao po, is a thing, kung naay tao mag-pour out mong istorya mo something private, entrasan mo kay istoryahan ka niya, please keep it secret. Amen? Amen. And mga na yung mga butang nga kung nakatunan early on sa gustuhan mong kinabuhi. Again, na ang makasabuta, you must serve one another. Amen? You have to love our neighbor. Usa sa nakapa-encourage po nga po sa dito sa Singapore, i-confess sa founding church na ito, kadaghanan, nga sila sa leadership sa church dito sa Singapore, GLCC, for 37 years sa leadership, never once sila nga nag-away. Wala sila mag-away. Knowing ang hindi mga tawanan, mga high profile ni mga tawanan, doktor, nagrestohan na sa leadership. But then again, nanong di sila mag-away, tungod kay they respect each other. They submit each other. And ang pinakalaong din mo anong walay managaway, tungod kay higugma nila matalusan. Higugma nila matalusan. Same as true, kanato. Naging tabangan ng tatas Ginoo nga makatpon sa paghigugma sa usab. Nga masunod unta nato ang pattern sa Ginoo nga may gusto niya nga atong buhaton og morning higugmaon nato ang atong sikataw. So, yeah, do you love your neighbor? Ang lolo may nag-love sa ang lolo lagi. Yan yung mga neighbors mo ni. Damo yung carpeting house ito. Neighbors. You love your neighbor? Do you really love your neighbor? What do you this is a serious part. Pwede na ito, pwede buhaton, pwede this is in mass, this is in command, that we must loving our neighbor. If you are really a believer of Christ, you must love your neighbor. Isa thing, wala yung igong rason nga dili ta makaigugma sa atong isikataw. Try to imagine, try to imagine kinsa man ka nga higugmaon. I tell you, brethren, you are nothing. Amen? Pasalamat ang higugma ta sa Ginoo and niya, how dare you na di ka may gugma sa imong isikataw. I tell you, kung dili ka makamaong may gugma sa imong isikataw, wala kay lunas na real sin, and you are not even a Christian. Amen? Daghan kay Kristohan mo karon nga nag-claim na Kristohan mo pero zero love sa ilang neighbor. Don't call yourself a Christian if you are not loving your neighbor. So here's the thing. We are freed to serve one another through love. And we are free to love our neighbor as ourselves. That's the thing. Kung gusto sa Pilipinas. Amen? Dili kay nahimo tang gawas nun magpatruyang taas pag panginabuhi sa atong gusto. Kundi sa gusto na sa Ginoo. Amen. Amen. So in close, katong time na naam ako sa jail, minata, kapit na kumuman. Ganahan kay ko nga ma-maximize ang pangangalaga sa Ginoo. Pero sad to say,
naamang kusod sa prisuhan. Dili gyud mahimo nga ma-maximize tong pangalagan sa Ginoo. Ang buhaton is naara sa brigada, saka sa rooftop, maura na yung routine na mo. But after nga nakalaya ko, salamat sa Ginoo, na-maximize ang pagpangalagan, abot ko lain-lain ng mga lugar, nakaserve ko sa mga lain-lain ng mga Kristohanon, bisan sa mga unbeliever. And I tell you, wala isama, wala kaputangan sa kalipay, kung mabati. Basta mag-exercise mo ang pattern sa Ginoo sa hindi na makapangalagan ka. Usay, kapoy yung magpangalagan. Then again, human as we are, mabati nagkakapoy. But everything is by God's grace. Una, again, nakahimo ko sa pag-alagad, nakasalimuhan ko laing-laing tao, nakalagad ko sa akong isig ng Kristohanon, isig ko magtutoo, dili ka for the sake na nakalagad ko nili, gugman ako ang pangalagad. E dali kung wala pa ko'y gugma ninyong ani, niya, di ko papadayon ninyong ani. Kapag tungod sa gugma, magikan sa Ginoo ni ang ako, padayon na nangalagad ko ani. Again, dili, I tell you, kung wala pa ko'y kabukaton na maani ninyo, na magpagamit ninyo, dili ko mani, I tell you. Amen? And for one, so may makuha na ko ninyo ani, sa kapag-alaga nyo lang ito. Wala kayo makuha ninyo. Ang akong gusto lang is makabuhat ko sa mabuhat sa Ginoo. Gablihan, o gigayon na magkauban ka, pues mag-uban ka, uban sa kaluyo ka siya sa Ginoo. Amen. And again, ila na mo kabulan. 9 months, or 10 months, or I think 8 months. Grasya rin as Ginoo. I tell you, grasya as Ginoo. Ang pagdalag Bible study, ang pag-handle of prayer meeting, ang pagwali every Sunday, I tell you, nana sa uwi na nako gapon, kapuya din yung buwali sa bata pag ito yung iwalihan gapon, buntag gabi, buntag gapon. And if not from love, nagikas Ginoo, I tell you that magbayad ng biyan. Amen? Even sa lamak itself. Huwag kiti makuha sa lamak. Manasiyo man ako, wala ko magpasupport sa ministry, I support ministry. And it's all by grace, himaya sa Ginoong anak. O kung niya akong pagdasig na nato ngayon nga nakabato na ka o kagawasan na aking Kristo, nagdasig mo, alagarin mo. Alagarin mo sila magtutuuban sa gugma sama, magilagaran ka ni Kristo, tungod siya gugma nga nanimo, timan ini. Timan ini, and timan ini. Nang kinabuhi, gandaan niyo, mabiling na mo sa bottom line ng internet, again, we have to serve one another and we have to love our neighbor. Maunay blueprint sa atong pagkagawas ng diha ni Kristo. Gawas ng nabata? Amen. Serve one another. Love. Lord, nagkakay salamat sa mga butang ng i-palayag, i-highlight, i-tutlo, and ang buo ko na imunin, isil-sil sa matagasigasin mo na Lord. Ngayon nga mga Kristohano na nakabaton ng kagawasan, ang hinabuhi din kami ng gawas mo. Nung hinabuhi din kami ng nakalagaray, gumay sa sabusan. Kaya kuwa ni away, gugot, kasama, gangatan sa simbahan mo. Nagdasyahin ni Living Word Springwood sa lugar. Kaming tanan, ingatan, kabangin.
nga amo ning masugod kini nga blueprint. Sibo sa imong panawagan, katuyuan sa among pagagawas ng yang Kristo. Nalayo ka, nagasalamat po Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Namurong ka, kapakpakan ng mga Lord. So, Nasa 1 Thessalonians verse 5 ang ito. So,
Nasa 1 Thessalonians 5 verse 18. Be thankful in everything, in all circumstances. Lord, salamat sa pag-sustain mo sa week, Lord, sa among trabaho, Lord, sa among livelihood. Lord, salamat sa pag-provide mo food, shelter, clothing, Lord, ang mga basic needs. Salamat, Lord God. Lord, kung wala si mong way, Lord God, wala, hindi nito lambo ang trabaho, hindi nito lambo ang negosyo. Lord, salamat, Lord, kawagin mo yung mong biyahe. Isa na, mga problema, Lord, but Lord, we know that not that you can, Lord, and Lord, you use these trials, problems, Lord, to make us grow. Salamat, Lord God. Lord, as we give our offerings, our tithes, Lord God, may you bless our among paghatag, Lord God, among hearts, Lord God, na sakto, Lord God, ang among motive sa paghatag. Lord, kanyang paghatag para mo glorify sa mong name. Para po, Lord God, maka-help, Lord God, sa church, Lord God, para mag-grow, Lord. Para magbuhat sa, Lord, sa among way, Lord God, kumagi sa church. These things we pray in Jesus' name. After natin next week, mag-small group sa lahat. First, ako mag-pray, mag-small group. So, gusto mag-pray na lahat. Let's close this prayer. Lord, nagagay salamat sa kadaunang kalapusan ng buhat sa pagkalimang. Thank you for reminding us sa blueprint, O God, sa akong pagkagawas ng Diyang Kristo. Not to live in flesh, but to serve one another and to love our neighbor, O God. And nagampo ko nga kining kamaturan, Lord, Muli palutak sa mga kasikas ng mga pinupuli sigo sa pattern blueprint ni mo ka. Aloy ito ang naglasyahin dali kami mahog sa awhanon sa mga mo. Pan Lord, imong glasya ikot sa mga pinupuli. And again, salamat sa kapuban sa mong magsimba, even sa matagkaisunan na Lord, giving their tithes, O God, offering their everything, Lord, para nimo, para sa buhat ng mga mga oras sa salamat na makatapos sa sabi, even Lord, for lahat sa mga week, paano atubangon, O God, dahil nag-ampo sa imong usog, kalikon, sa imong maayo ng panglawas, sa imong proteksyon, sa imong giya, sa imong kaalam, sa imong gahong. Baling mo God sa tanan mo sa gubangunon na kinabuhi awon. Bisan sa mga pagsulay, problema, mga kagulanan ng mga sugatan this week, ang puming sumalang sa mga himo dili mo gyud pasagdan. Wala ko mo sa amin. Lord, kinahanglan mo mo. Bisan sa mga trabahante, bisan sa mga estudyante sa nakas mga pamilya, ikaw walang mamuhat sa mga pagbubuhat sa amin. And again, ang po mo, aning mas iba ka mag-grow pa din sa mga pagpakailan, sa mga relasyon, sa mga pagpakikommune kami mo. Lord, kay part of you, what yun yung mahimo ang among pagsunod, paglakaw, gustuhan yung kinabuhi mo. Saling ng mga tanan, Lord, matag pamilya, anangan ni O God, ang po ko na i-bless sa kanang panalangin, lamang yung kinabuhi. And yan sa mong pagtapos na ron, mahimaya ka, Lord, sa mong kaliwa, sa mong i-accomplish na natin. Even also, we pray, Lord, ang pumig mga bagong kalaki, Lord, na inyong dalungan ni. Nag-ang Lord, gamiton kami mo, hindi mo Espiritu Santo, pagdala, mga bagong kalaki, Lord, aron makadungo, makaangkol sila sa kaluwasan ng Kristo. And we pray, Lord, sa unahan, sa mga dating utang ng buhatin ka naman sa church,
Ampo lamang may sa imong padayon na panalipot na namo batok sa atake sa kaaway ng panahon. Laygon ka, again, salamat sa imong i-accomplish, salamat sa imong pulong, salamat, Lord, na nakaduol mo sa pagsimbang pagkain niya. Bisan sa mong pagpadayon mo, Lord, sa mga small groups, ampo mi na makaduol niya, ang mobile group mo, God, ay nagampo mi ang imo mi naluwag-an, bansin presensya. Salamat, bisan sa mong meeting niya about upcoming anniversary, ampo ko, kung kaalam ikan kanimo, Lord, na makakap up ni, Lord, dili sa among gusto, kundi sa imong gusto dito ka. Daghang salamat sa may kadaugan o kalapusan na naangkon ni kahapon o kanang luog o himaya pagday pagsimba, kanimo lamang rin ang tanan Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, quick, at kutas ko mga grupo, 3 to 5 minutes, dili na tas ito atong sharing nga prayer.